A pleasant day to each and everyone. Hi, kami po ang Group 2 and for this video discussion, we will talk about the theories of Socrates and Aristotle about happiness and virtue. Siyempre, tatalakayin din natin and bibigang emphasis yung ideas and concepts of Aristotle regarding sa golden mean and eudaimonia. So, these are the people and members of Group 2 at makakasama natin during the lesson proper to discuss the relevant topics along with me. Then, ito naman po yung ating learning objectives para sa gagawin nating discussion. So, at the end of the lesson, students are expected to, number 1, explain the main idea of Socrates and Aristotle about happiness and virtue, the concepts of eudaimonia and the golden mean. Number 2, analyze how the pursuit of virtue leads to true happiness according to both philosophers. So, paano nga ba nakakatulong yung pagsasapuso at pagsasabuhay ng mga sinasabi nating virtue para daw makamit natin yung totoong masaya at makabulang buhay? Number 3, reflect on how these philosophical ideas can be applied in real-life situations to make better and more virtuous decisions. So, magkakaroon tayo ng mga bagong pananaw or mindset on how we lived our life in the past, how we should be living in the present, and the future decisions na gagawin natin that aligns with the virtue of life. So, before proceeding po to our main discussion, let's have first our initial activity entitled More Than a Feeling. So, magpapakita kami ng 3 pictures and what you have to do is to answer the questions being asked. And since we are having a virtual discussion, pwede nyo pong i-stop or i-pause yung video para po makapag-isip and makapag-reflect po sa mga sasagot nyo. So, everyone, maliban po sa mga reporters, is required po na maglapag ng mga sagot nila on the comment section. Katulad po ng ginagawa natin kay Ma'am Jenny kapag nagtatanong po siya dun sa mga video discussion niya. And upon answering po, you may type the question first, followed by your answers, and then question, tapos answer po ulit. Ganun na lang po. So, we have here at least 3 questions po. And this will serve as attendance na rin and katunayan na pinanood yung video po na ito. So, malay natin, o malay nyo, may additional point or recitation din kay ma'am. So, joke lang. So, proceed po tayo. So, as you can see in the picture, merong 3 tao dyan. They are living different kinds of life. So, if we are going to describe it, yung sa left side, a girl helping a person, siguro volunteer siya. Tapos yung nasa gitna naman, yung lalaki surrounded by luxury things like kotse, gadgets, and money or pera. Then yung nasa right side, nagme-meditate siya sa nature, siguro feeling at peace siya kung titingnan po natin. So here is the question po. So our first question, which of the 3 pictures do you think represents true happiness? What makes you say that? Then, for the second question, which picture do you relate to the most? And how does it reflect your own idea or experience of happiness? Then third, why do you think different people find happiness and in different things? What factors might shape a person's view of happiness? Now, you may think about your answers. And I think na-post nyo naman and play para po makapagsagot. Then, so proceeding. So, yun nga. Through this activity, we can say that happiness is not just a feeling. It has a deeper connection with our values sa mga ginagawa natin at sa mga experiences na meron tayo. Yung iba, masaya na sa material things. Yung iba naman sa pagtulong o pag-reflect sa pagtulong o yung pagre-reflect sa mga sarili nila or yung sa inner peace kung tinatawag kumbaga. So, iba-iba man nga daw yung sinasagot natin kasi nga magkakaiba tayo ng perspective. Pinapakita lang daw nito na walang definite and specific definition ang concept and ideas of happiness. Pero paano nga ba sinuri at pinag-aralan ng mga great philosophers tulad ni Socrates at Aristotle ang happiness? So, alamin natin kung paano naging malaking parte ang virtue sa pagkakaroon ng tunay na makabuluhan at masayang buhay.
So, the examined life. Si Socrates ay pinanganak sa Athens, Greece around 470 before Common Era. Isa siya sa mga most influential philosophers sa kasaysayan. So, one of the interesting part is wala po siyang sinulat na kahit anong libro, kahit po sa yung mga na-discover niya about sa mga pinag-aralan niya, pati po siguro sa sarili niya. Yung mga teachings niya na meron po tayo ngayon o yung pinag-aaralan natin sa kasalukuyan ay na-record po o sinulat lang ng mga estudyante niya, especially po ni Plato. So, another information is, tinawag po siyang Godfly of Athens kasi mahilig siyang magtanong at hamunin yung mga principles and beliefs ng mga tao noon, lalo na yung mga taong may mataas na position during that time. So, Godfly nga, sabi, or parang langaw kasi yun yung insekto na ginugulo o pinipeste yung mga hayop. So, doon niya kinumpara yung sarili niya. Pero, in his case daw po, di niya pinipeste yung mga tao simply to annoy them, but to wake them up sa pagiging ignorante at complacent o kampante pagdating sa mga bagay po. So, ginamit niya ang Socratic method kung saan nagtatanong siya para mapaisip yung mga kausap niya at matulungan silang malaman kung ano nga ba yung truth or yung katotohanan. So, para sa kanya, mahalaga ang deep reflection about ourselves in order to find the truth. So, naniniwala din si Socrates na we can attain true happiness by knowing ourselves and by living a life with virtue o kabutihang asal. Nabubulol, sorry po. So, according nga sa famous quote niya na, the unexamined life is not worth living. So, ibig sabihin, kung hindi po natin sinusuri ang sarili nating buhay, parang hindi na rin worth it mabuhay. Kumbaga, we are simply existing lang. Like, nabubuhay lang tayo dahil pinanganak tayo without a direction, goal, or kahit anong pakay sa buhay. Ika nga, parang robot na sumusunod lang sa mga command na paulit-ulit na, ayun, ganun po, paulit-ulit. So, parang nakabase lang tayo sa kung ano magiging decision ng mga tao sa paligid natin. So, unlike na kapag we are trying or we are living our lives, nabubuhay tayo ng may saysay, may direction, and of course, natitikman natin yung kung ano nga ba yung totoong kasiyahan or yung para sa atin, ano yung mga bagay na ikakasiyahan natin. So, ayun nga po. However, sabi nga, dahil sa mga idea niya at sa paraan ng pagtatanong niya, maraming na-offend po kay Socrates. Kaya kinasuhan siya at hinatulan ng death penalty. So, noong 399 before Common Era, pinainom po siya ng lason na tinatawag daw pong hemlock bilang parusa po. So, kahit ganon, yung naging ending po ni Socrates, malaki po yung naiambag niya sa philosophy at ethics. At siya rin po yung isa sa mga naging foundation ng Western thought or ng, ganun pa, sa mga ideas. So, proceed naman po tayo. Next is Socratic method. So, isa sa mga pinaka-importanting naiambag ni Socrates ay ang Socratic method. So, nabanggit po natin to kanina. So, katulad nga yon yung sinabi ko, sa paraang ito o yung this method, nagtuturo siya gamit yung mga tanong at sagot. Hindi po siya nagbibigay agad ng direct answers, kundi nagtatanong siya para po tulungan yung mga tao na pag-isipan ng malalim yung paniniwala at yung mga pangunawa na meron po sila. So, gamit ang method na to, mapipilitan yung isang tao na mag-reflect, mag-isip ng critical, at i-break down kung ano man yung mga assumptions tungkol sa isang bagay. So, sa madaling salita, tinutulungan tayo nito or yung Socratic method, sabi nga natin hanggang ngayon ginagamit pa rin to, tinutulungan tayo nito na matuto hindi sa pamamagitan po ng pagsubo ng sagot, kundi sa pagdiscover mismo ng kung ano nga ba ang totoo. Hanggang ngayon, sabi, ginagamit pa rin yung Socratic method, lalo na sa mga fields ng philosophy, law, and syempre, ito mong subject natin, ethics. Good day everyone. Today I will discuss the virtue of knowledge by Socrates. Socrates believed that virtue is knowledge. Para sa kanya daw, ang pagiging mabuting tao ay hindi lang dahil gusto mo, kundi dahil naiintindihan mo kung ano ang tama. Kapag alam mo ang mabuti, natural gagawin mo yung mabuti. Kaya ang pinakalaban natin ay hindi kasamaan kung hindi ignorance o kakulangan sa kaalaman. Halimbawa,
Kung alam mo na masama ang magnakaw pero hindi mo naiintindihan kung bakit siya mali, baka minsan gagawin mo pa rin. Pero kung naiintindihan mo na nakakasakit ito sa iba at sisira mo nito ang sarili mong pagkatao, mas malaki yung chance na iwasan mo na siya. Para kay Socrates, ang mga virtue tulad ng courage, justice, temperance at wisdom ay hindi likas na meron tayo. Matututunan natin ito sa pag-aaral, pag-iisip at pagtatanong. Kaya nga sabi niya, the unexamined of life is not worth living. Ibig sabihin, ang buhay na hindi natin inisip o sinusuri ay walang tunay na halaga. Paano niya na-develop ang ideas niya? Una, mahilig siya magtanong sa mga tao. Ito ang tinatawag nating Socratic method. Sa pamamagitan ng tanong at sagot, mas lumalalim ang pag-unawa. Pangalawa, napansin niya na maraming tao ang naghahabol ng pera, power at pleasure. Pero, hindi pa rin sila masaya. Pangatlo, naniniwala siya na ang kaluluwa o soul ang tunay na sarili natin at kailangan itong alagaan sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Ayon naman kay Socrates, ang tunay na happiness o eudaimonia ay hindi galing sa mga material na mga bagay, kundi sa mabuting estado ng soul. Kung namumuhay tayo na may kabutihan, kaalaman at balance, doon tayo nagiging tunay na masaya. At ang happiness na ito ay hindi panandalian kung hindi pangmatagalan. Sa madaling salita naman, tinuturo ni Socrates na kung gusto nating maging tunay na masaya sa ating buhay, dapat tayo ay mabuhay ng may virtue at knowledge. Good day everyone, my name is China Tilumina and today I will be discussing how did Socrates came up with the idea and theory of happiness. He developed his idea through number 1, questioning people in public places. Si Socrates po kasi is mahilig siyang magtanong sa mga tao, basically sa kalsada or public places talaga. And kinakausap niya yung mga aliens tungkol sa justice, virtue, knowledge, at syempre sa happiness. Which is ginagamit niya yung Socratic method. Ibig sabihin, nagtatanong siya para matuto. Gusto niyang marinig yung pananaw ng iba tungkol sa happiness or saan ba nagagawa yung happiness. Doon niya hinugot yung mga ideas niya. And number 2 is observation of human behavior. Si Socrates napansin niya na na parang kahit nasa isang tao na yung pera, kayamanan, pleasure, ganyan, hindi pa rin yun nagiging sapat for them to be happy. Kaya naisip niya, baka hindi pala yun yung tunay na source ng happiness. Kaya yung interesting siya, diba? Kasi paano nga ba? Oo nga no, totoo yun sa buhay natin. If may pera na tayo or what, parang may kulang pa din. So, number 3 is believe in the soul's importance. Sabi dito ni Socrates ay yung soul daw and yung kaluluwa natin is yun yung tunay na sarili ng tao. Pag inalagaan daw natin yung soul natin o yung soul mo by being a good person, doon daw mararanasan yung totoong happiness, which is yun na naisip ni Socrates. Kaya ang pagiging virtuous, ibig sabihin, mabuting tao, sobrang halaga para sa kanya. Sobrang halaga nun para kay Socrates. Dito naman tayo sa happiness through virtue. Sabi lang dito ni Socrates, ang eudaimonia or tunay na happiness daw ay galing sa pamumuhay ng may virtue. Or yung pagiging mabuting tao. So, hindi mo kailangan ng pera o kayamanan para lang maging masaya ka. Importante, maayos yung soul mo.
mapayapa, gano'n. So, paano makakamit yung gano'n? Dapat daw may justice, courage, temperance, and wisdom ka. Ibig sabihin, alam mo tama at ginagawa mo rin yung tama. Kapag ganun ka daw sa buhay, naging mas masaya ka kahit walang yaman o swerte yung nangyari sa buhay mo. Kasi sobrang good ng soul mo. Kasi ang happiness nagaling sa virtue, matatag daw, sabi ni Socrates. Hindi madaling mawala. So, that's it. That's the end of my slides presentation. Thank you very much. So, hi everyone. So, this part, let's talk about Aristotle and his theory of virtue. So, si Aristotle ay isa sa mga pinakasikat at pinaka-influential na philosophers noong ancient times. So, he was born in 384 before Common Era sa Stagira sa northern part ng Greece. So, tinawag siya na father of Western logic and science kasi ang dami niyang naiambag pagdating sa philosophy, science, and even education. So, si Aristotle, nag-aral siya under Plato for 20 years sa Academy of Athens. So, imagine 20 years siyang student ni Plato. And later on, siya naman ang naging tutor ni Alexander the Great na isa sa mga pinakadakilang leaders sa history. So, eventually, nagtayo siya ng sarili niyang school na tinawag na Lyceum kung saan nagturo siya at nag-research. So, para kay Aristotle, ang pagiging mabuting tao ay hindi lang tungkol sa paggawa ng isang mabuting bagay once or twice. So, sabi niya, ito ay isang habit. Sabi nga niya, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. So, ibig sabihin, kung gusto mong maging excellent or mabuti, dapat consistent tong ginagawa. So, kailangan na napapractice talaga. Ayon din sa kanya, ang virtue o kabutihan ay nasa gitna ng dalawang extremes which will be discussed later on po. Madidiscuss po yan ng isa sa mga kagrup po natin and may emphasize yung ibig sabihin po niya. So, another thing, para kay Aristotle, kapag natutunan nating i-practice ang virtue sa tamang paraan, doon natin mararating yung tinatawag nating eudaimonia o yung true happiness or flourishing life na madidiscuss din po mamaya. So, si Aristotle, namatay po siya noong 322 before Common Era. Pero sabi nga hanggang ngayon, sobrang laki po ng impact ng mga ideas niya and philosophy pagdating po maging sa kasalukuyan. So, ito nga po yung sasabi natin. Next topic tayo, virtue as a habit. Aristotle's virtue of habit. Number 1, virtue is not innate. It's developed through practice. Aristotle argues that no one is born virtuous. Instead, just as we learn a skill like playing the piano or speaking a language, we develop virtue through repeated practice. Virtue becomes a habit through the process of learning by doing. For example, a person does not naturally have the virtue of patience, but by consistently choosing to stay calm in traffic, waiting without complaint, or listening attentively without interrupting, they begin to build the habit of patience. Eventually, this response becomes natural. The person develops patience through practice, not by being born with it. Number 2, moral excellence comes from repeated good choices. Aristotle said virtue for Aristotle involves not just knowing what is right, but consistently choosing to do what is right. It is through the repetition of good actions that moral habits are formed, and through these habits a virtuous character emerges. For example, someone does not become generous simply by donating once. If they repeatedly choose to help others, share what they have, and act selflessly, those choices will slowly shape their identity.
Over time, generosity becomes part of who they are because they've practiced it regularly. Number 3, character is shaped by action. Aristotle believed that what we do regularly shapes who we are. Virtue is not just a set of ideas or feelings, it's the result of consistent, meaningful action. Every choice we make leaves a mark on our character. For example, a person who consistently tells the truth, even when it's difficult, develops the virtue of honesty. Eventually, they don't need to think twice about telling the truth. It becomes a habitual part of their character. Through action, they have shaped themselves into an honest person. Eudaimonia, the highest good. Eudaimonia in Greek word means happiness, well-being, or human flourishing, but it means more than just feeling good. Eudaimonia is about living your best, most meaningful life, a life full of purpose, virtue, and reason. So where did the idea came from? The idea of eudaimonia goes all the way back to an ancient Greek philosophers. Socrates and Plato both asked the big question, what is the good life? They believed true happiness isn't about money or pleasure, but about living wisely and ethically. In Aristotle's point of view, Aristotle took this idea further. He noticed that everything we do aims at some good. We earn money to feel secure, we learn to gain knowledge, we make friends to feel connected, but these are all steps towards something greater, the ultimate goal, eudaimonia. For Aristotle, the highest good is not about temporary pleasure, it's living a life of virtue, reason over time. It's becoming the best version of yourself. So, what are the examples of virtuous action? So, Aristotle said we flourish when we live with virtue. And here are some examples. Courage, generosity, temperance, honesty, and justice. So that's about the virtues that we need to possess in order to live eudaimonia. So these are the characters, these are the things that shape your character and help you grow. So, what kind of life is truly flourishing? So, imagine we have a rich person and a person who's generous, who gives. So, Aristotle would say that it's the person who gives because it's about who you are. It's about generosity. You're connecting with people, you're living in a virtuous life. So, can pleasure alone makes you fulfilled? No, because pleasure is temporary. It fades, it depends on the moment, but a life of virtue, reason, and good character, that's lasting, that's powerful, that's eudaimonia, the highest good. That's all. So, good day everyone, I am Justin Egay and I'm here to discuss about eudaimonia defined. So, andyan po, nakalagay po sa screen and may 5 po yan. So, first po is flourishing or living well, not just temporary happiness or pleasures. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po is not just about being happy now, but about the whole course of your life being beautiful and meaningful. So, mas sa madaling salita po or in short po is kung nabubuhay ka po ng maayos, matuwid at ginagamit po ang iyong kakayahan sa tama at sa mabuting paraan is ayun daw po ay tinatawag na eudaimonia.
So, ayan po, number 2. Aristotle, eudaimonia is the ultimate goal of human life, the highest goods. Meaning po is, ayon daw po kay Aristotle, eudaimonia raw po ay hindi lamang ito basta pera, kasikatan, or pansamantala, kundi ito raw po ay pamumuhay ng mabuti, na may kabutihang asal at may saysay. Or ibig sabihin po, ang tunay daw po na goal sa buhay ng isang tao ay hindi lamang kung gaano kakayaman, kasaya, or ito raw po ay kung paano ka naging mabuti at paano mo ginamit ang buhay mo sa tamang paraan. Ito raw po ay ang tunay na layunin ng bawat isa. Ayun po yung number 2 ayon kay Aristotle. So, number 3, eudaimonia, it is the fulfilling other potential through the use of reason and practice of virtue. Meaning po, becoming the best person you can be. This happen po when you use your talino sa paggawa ng mga tama and always practice yung goodness. Number 4, it's not a fleeting emotions but a state of being developed over a lifetime. Meaning po, it's not just being happy now, it is living well and meaningfully throughout your life. And ito daw po is nabubuo sa pamamagitan ng paggawa ng tama, pag-iisip ng mabuti at pagiging mabuting tao. And lastly, a person reaches eudaimonia by consistently acting virtuously in various situations. Meaning, kapag tapat ka, matulungin, makatarungan, at may disiplina, no matter what trials you come with, you will overcome them, and that is the path to a truly good life. And that's all sa 5 eudaimonia defined. Golden mean by Aristotle is an ethical compass that guides individuals towards moderation and away from the vices of excess or deficiency. Let's dive more into Aristotle's concept of golden mean. Golden mean might be profoundly relevant even in the modern world. The golden mean is Aristotle's formula for achieving virtues. According to Aristotle, every virtue is a mean between two extremes, excess and deficiency. For instance, a virtue of courage is a mean between recklessness and cowardice. A courageous person will therefore neither rush heedlessly into the danger nor will they avoid taking necessary risks. They find a balanced approach that avoids both extremes. So basically, hindi lang basta nag-imbento si Aristotle ng idea na to out of nowhere. So he came up with the concept through observation and reflection sa real life behavior ng mga tao. Lalo na yung mga ina-admire o hinahangaan ng society noon. Yun, yung mga tinuturing na virtuous or morally good. So pinag-aralan niya yung mga taong may good character and napansin niya na yung mga actions nila ay kadalasan nasa pagitan lang or nasa gitna. Hindi sobra, hindi kulang, kundi iniiwasan nila yung mga extremes. So, for Aristotle, ang ethics daw is not just about theory. It's about practical wisdom. So, dapat marunong tayong mag-decide based on balances kung saan inisip natin both the situations and the possible consequences of our actions. So, parang common sense na may lalim or deep thinking. So, also, na-influence rin siya ng Greek culture na sobrang value ang balance and harmony pagdating dun sa mga tao na taga-Greece. So, yung idea ng golden mean, pasok talaga siya sa mindset ng mga Greeks noon. And lastly, Aristotle also pointed out the vices o yung mga negative behaviors. Napansin niya na kapag sobrang extreme ang isang trait or characteristic na meron ng tao, kadalasan nauwi ito sa hindi maganda or kanais-nais na mga outcomes or results. So, ang goal is to stay in the middle and that's where virtue lies. Next naman natin natatalakayin is yung golden mean. Ano nga ba yung virtue sa golden mean ni Aristotle? So, sinabi po rito na
The golden mean is Aristotle's idea that virtue lies between two extremes, one of excess and one of deficiency. So, ang virtue o yung kabutihang asal ay nasa pagitan ng dalawang maling pag-uugali. Ang una ay yung sobra o yung excess at ang pangalawa naman is yung deficiency o yung kulang para maisagawa ang isang tamang gawi o yung gawain. Example, first is courage is a virtue. So, yung courage daw o yung katapangan ay yung tamang paraan ng pagharap sa mga possible na hamon or anything na maaaring dumating sa buhay natin. At pagharap dito ng may tamang pag-isip at syempre, dapat makatuwiran. So, hindi naman ibig sabihin na natapang ka or may lakas ka ng loob na gawin ang isang bagay ay magiging padalos-dalos ka na lang na gawin ito. Syempre, dapat pinag-iisipan ito ng maigi at dapat lagi tayo may plano sa paggawa ng magiging desisyon or actions natin. Next, excess recklessness. Di ba nga, ang parang sword natin is yung courage to do good things. So, kaya lang, minsan sa sobrang katapangan natin or lakas ng loob natin na di natin namamalayan na sumusobra na pala yung tapang natin na gawin ng isang bagay. Kaya nag-lead ito sa pagiging recklessness natin o yung pagiging padalos-dalos or pabigla-biglang decision or action natin. And deficiency cowardice. Kapag kulang ka naman sa tapang or lakas ng loob, maaari naman itong mag-lead ng kaduwagan. Halimbawa, nakita mong binubuli yung kaibigan mo, pero hindi mo siya tinulungan dahil naunahan ka ng takot. Hindi ka na nakapag-isip ng tamang gagawin para may ligtas yung kaibigan mo. So dito, sinasabi ni Aristotle na ang golden mean ay yung tamang pagbalanse ng sobra at ng kulang na gawi or gawain. Next, living virtuously means finding balance in thoughts, actions, and emotions. So dito, hindi raw sapat na basta ka nalang gumawa ng tama. Kailangan din na may control ka sa emotions mo at tama yung pag-iisip mo. Halimbawa, galit ka, pero hindi ka kaagad nagwala, tapos ginamit mo yung breathe in and breathe out technique para makontrol yung emotion mo. Tapos isipin mo kung paano mawawala yung galit na nararamdaman mo. Next, the right action depends on the person, the situation, and using reason to choose wisely. So, walang isang tamang kilos para sa lahat ng tao at sitwasyon. Meaning, ang pagkilos ay nakadepende sa kung sino ka, nasaan ka, at ano ang nangyayari. Halimbawa, ang pagiging tahimik ay tama. Halimbawa, para makaiwas sa gulo, para hindi rin ito lumaki. Pero minsan, ang pagiging tahimik ay nagiging mali rin. Lalo na kung may kailangan kang ipaglaban, kunwari, niyurakan yung pagkatao mo. Mananahimik ka pa ba nun? Siyempre hindi na, ipaglalaban mo na yung sarili mo. Pero dapat habang ginagawa mo yon, iniisip mo rin yung mga tamang sasabihin dun sa tao at yung magiging actions mo para makaiwas ka sa mga possible na consequence. Last, the golden mean helps people live moderately and avoid harmful extremes. So, ang golden mean daw ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng balanse, huwag maging sobra at huwag ding kulang. Dapat gawin natin ang isang bagay ng may tamang pag-isip at para makaiwas sa mga masamang epekto ng labis o pagkukulang na actions. So, yun po yung golden mean. Good day everyone. Punta naman po tayo sa practical wisdom. And according sa first bullet, ang phronesis or ang practical wisdom ay ang kakayahan ng tao na gumawa or magdesisyon ng tama sa totoong buhay. Ibig sabihin, yung knowledge natin ay in-apply natin in real life kung sa tingin natin fit or suitable siya para dun sa specific situation. Number 2, it involves applying reason and experience to choose the right action in a specific context. Kasi we don't just guess what we do naman. Sabihin, lahat ng ginagawa nating desisyon, meron tayong kinoconsider na reason kasi alam naman natin na kunwari, pabara-bara yung desisyon na ginawa natin, hindi tayo hindi natin pinag-isipan, alam natin na yung magiging outcome nun, hindi rin magiging ganda. And also, ginagamit din natin yung mistakes or lessons from the past to decide for what is the best for the current situation. Pwedeng nangyari na to noon, tapos mangyari na lang ulit. Syempre, i-consider mo na yung nangyari noon para maiwasan mo na yung pwedeng maging negative outcome dun sa current situation. Third, practical wisdom is not just knowing what's right, but doing what's right in the right time. It's about applying knowledge and experience to make decisions that may lead to positive outcomes. Kasi
pwede namang alam mo yung tama, alam mo yung tama sa mali, pero hindi ka naman gumagawa ng actions dun sa specific situation. So, hindi ka pa rin pwedeng i-consider as ang tao na merong practical wisdom because it's about being able to read the situation and respond appropriately. Number 4, it helps a person balance virtues using the golden mean and aim for eudaimonia. When Aristotle talked about golden mean, sinabi niya na hindi magandang sobra at hindi rin magandang kulang. Ibig sabihin, dapat balance yung lahat. Kasi kung matapang ka, maganda siya, good thing. Pero kung nasobrahan ka sa tapang, di ba hindi siya magandang pakinggan, hindi magandang impression yun ng mga tao sa'yo. Pag naman nakulangan ka sa tapang, magiging ang tingin sa'yo, duwag ka. So, hindi rin siya maganda. Kaya, maganda kung balance lang lahat. And according to Aristotle, when we use practical wisdom, we control our feelings, emotions, and actions better. Kasi, kunwari galit ako, and kailangan kong gumawa ng desisyon, as someone na mayroong practical wisdom, ang una kong gagawin ay ikalma yung sarili ko para makapag-create ng desisyon na alam kong hindi ko pagsisisihan sa huli. So, sinabi ni Aristotle na it also aim for eudaimonia, which is happy and fulfilling life. Kasi wala tayong pagsisisihan, kasi nga kontrolado natin lahat. As for our last bullet, according to Aristotle, practical wisdom goes through life experience, reflections, and good habits. Kasi hindi naman tayo pinanganak agad na marunong tayong umalam ng tama at mali, at saka magawa ng decisions on our own. Ibig sabihin, we just learn it as we grow up. And syempre, yung mga experience natin na nararanasan natin as time passes by, nakakatulong siya to prevent dun sa mga decisions natin na alam natin na naka-apekto talaga siya para magkaroon ng negative outcome. So, kung gusto natin ng tama or magandang kakalabasan dun sa magiging decision natin, syempre, consider pa rin natin yung experience na yun, na dapat pala iniwasan yun kasi nga, it may lead to negative outcome. Okay, so let's proceed to summary and conclusion. First, Socrates believed that true happiness comes from knowing oneself and living a life of virtue through wisdom. Second is, for him, virtue is knowledge and a good life is one guided by reason and moral reflection. The third is, Aristotle expanded this by teaching that the goal of life is eudaimonia, a life of flourishing through virtue, balance, and practical wisdom. And the last is, they both emphasize that a meaningful life is not about leisure or wealth, but about developing one's inner character. So, ang ibig sabihin lamang ng mga ito ay pareho silang naniniwala na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa material, na kayamanan o sa mga kasiyahan, kundi sa paglinang ng kabutihan at kabutihang asal at karunungan. Pinaliwanag din dito ni Socrates na ang kabutihang asal ay kaalaman at ang isang mabuting buhay ay gabay ng katwiran at moral na pagninilay. Ipinagpatuloy naman ni Aristotle ang kanyang ideya sa pamamagitan ng pagtuturo na ang layunin ng buhay ay ang eudaimonia o ang pamumuhay na umuunlad sa pamamagitan ng kabutihang asal, balanse at praktikal na karunungan. Sa huli, pareho nilang binigyan diin na ang isang makabuluhang buhay ay hindi tungkol sa kasiyahan o kayamanan, kundi sa pagpapaunlad ng panloob na pagkatao. So, ayan pong ating nilalaman ng conclusion. Maraming salamat po. So that concludes our discussion about the theories of Socrates and Aristotle about happiness and virtue, especially sa golden mean and eudaimonia. So regarding po sa mga questions and curiosity na meron po kayo, we will have that during our face-to-face classes po. Then sa mga references po, so these are the references that our group used to gather and cite the information po sa naging talakayan po natin. So, once again, thank you po sa pakikinig at sana po may natutunan pa kayo kasi meaningful naman po talaga yung naging lesson natin.
So, this is Group 2. Thank you and have a great day po.